Hawakan mo madulo yun. Vilma at Benito Tiangson. Actually, kahapon lang po ng hapon namin nalaman na merong nakaschedule na arraignment. Hindi kami pinabutan ng aming kliyente, hindi namin alam yung schedule na yon. And ganun din po kay Vilma at Benito, it's the first time na narinig nila yung tungkol dito sa kaso na ito. No? Bagamat ang binabanggit ng court ay sila daw ay nag-avail ng release of recognizance, pero ito ay tungkol sa peace negotiations during that time. This is a 1988, it's an alleged incident in 1988 for kidnapping and serious illegal detention na merong, I think, 2 victims. So, natuloy po yung arraignment despite our objections kasi hiniling po namin sa korte na dahil hindi pa namin talaga nababasa yung records and tinignan namin yung folders, ito ay parang volume 7 na. Hiniling lang namin na bigyan kami ng pagkakataon na reviewin, tingnan kung ano ba yung mga evidence against them, at ganoon din po para sila ay ma-apprise din sila kung sino ba yung mga nag-aakusa sa kanila, ano ba yung evidence na ginamit against them. No? Humingi lang kami ng 5 araw, actually, dahil nakipagtawaran na kami. No? Unfortunately, hindi po kami napagbigyan at itinuloy yung arraignment kay Vilma at Benito Tiangson. Pero hindi po sila nag-enter ng plea dahil nga po hindi sila aware kung ano ba talaga itong kaso na ito. At yung court na po yung nag-enter ng plea for them. And then, ngayon po ay sinet na yung mga trial dates. Pre-trial sinet ng May 19, tapos trial on 20, 26 and 27 ng May. At according po kay Judge ay magiging strict no, sa pagsunod ng schedule. Kami naman po ay ngayon pa lang namin sisilipin yung records kaya ipapasirox pa lang namin. And aaralin pa rin mo namin at titignan namin kung ano pa ba yung mga remedies na supposedly no, na dapat pwede namin ma-avail before trial. At doon pa lang kami makakagawa kung ano yung move namin kaugnay dito sa arraignment at saka yung trial na darating na. Ma'am, ano kung naging reaction ng mga kliyente?